Sa kabila ng final decision ng Korte Suprema sa kanyang impeachment, tuloy-tuloy pa rin daw ang paghahanda ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga nagbabadya namang bagong impeachment complaints laban sa kanya. Isa nga sa inaabangang petsa ay ang February 6 kung kailan mapapaso na ang one-year bar rule. Hindi naman lingid na may mga plano ng maghain ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Kabilang na yan ang ilang progresibong grupo. May mga kongresista na rin na nagpahayag ng suporta at pag-endorso sa reklamo. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023. Tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino. Itinanggi ng Malacanang na may mangyayaring rigodon sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y kasunod ng puna-umano ng ilang mambabatas sa mga secretary na in-acting capacity. At live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili. Mase, ano ba ang paliwanag ng palasyo tungkol dyan? Well, Ruth, nilinaw nga ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala tayong aasahang rigodon sa hanay ng gabinete sa ngayon. Ito ay binigyang diin niya kasunod nga ng mga lumalabas sa balita na baka daw magkaroon ng balasahan. Iba't ibang mga pangalan na kasi ng cabinet officials yung mga lumalabas. Pero ito rin yung naging reaksyon niya doon nga sa sinasabi o pagpuna ng ilang mga senador na parang puro acting secretaries yung hepe ng mga departamento. Pero sa kaso naman ni DNR Secretary Rafael Lotilla, kailangan daw muna nilang pag-aralan yung records nito. Baka daw kasi 3 beses nang na-bypass ang nasabing kalihim. So isa yan doon sa mga pag-aaralan nila. But for now, mukhang ire-reappoint yung mga kailangang dumaan ulit sa Commission on Appointments. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Castro. Natanong po natin ang Pangulo kanina. Wala na pong rigodon. At ang mga pangalan po ay isusumite. Hinahanap pa po ngayon dahil nadinig po ang mga nabanggit sa Senado. Sa ngayon wala po. Pero yung patungkol po kay DNR Secretary, tinitingnan po yan. Nagkaroon na po ng pangatlo na pag-bypass sa kanyang appointment. So tinitingnan po yung records ngayon ng Pangulo. Ruth, kaninang umaga dumalo rin si Pangulong Bongbong Marcos sa isang meeting dito sa Malacanang kasama yung kanyang economic team at dito binigyan niya yung kanyang bagong direktiba to make sure na lahat ng ibinibigay sa kanyang mga report ay tama at accurate. Bawal daw mameke ng report para lang pagandahin o papugiin yung report. Malinaw kasi yung kautusan ng Pangulo na every 2 weeks gusto niya ng report from different departments tungkol doon sa mga isinusulong na government projects to ensure na merong progreso yung mga isinasagawang proyekto, lalo na't ang bili niya gawing priority yung mga infrastructure projects. Bilisan ang pagpapatupad nito, partikular ang mga classrooms. Ruth? Mase, ibang issue naman, may reaksyon ba ang Pangulo doon sa pinagtibay na desisyon ng Korte Suprema tungkol dito sa impeachment laban kay VP Sara Duterte? Ruth, ang sabi dyan ni Yuse Claire Castro, iginagalang ni Pangulong Marcos ang naging desisyon ng Korte Suprema, lalo na't ito naman daw yung Supreme Arbiter pagdating daw sa mga ganitong usapan. Pero malinaw din naman daw doon sa desisyon ng Korte na wala itong dinedesisyonan tungkol doon sa pag-absuelto sa kahit na sino mang individuals. So sa ngayon, pinapanindigan pa rin ng palasyo na dapat managot kung sino nga ba ang dapat managot. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Castro. Igagalang po ng Pangulo, ng administrasyon, kung ano man po ang naging desisyon ng Supreme Court patungkol po dyan. Hindi naman po ito makakaapekto sa mga priority bills na nais ng Pangulo na maipasa. So, muli, ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nire-respeto po yan ng Pangulo. Trabaho po yan ng Kongreso, hindi po makikialam ang Pangulo. Mababasa natin kung ano naging desisyon ng Supreme Court. Hindi po ito patungkol sa paglilinis
sa isang issue ng nasabing subject matter sa nasabing desisyon. So kung may pananagutan, sabi nga po ng Pangulo, kung dapat managot, dapat managot. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.